5 taon na ang nakalipas. Magmula nang makapagtapos ng kolehiyo sina Dominic at Bea. Parehas silang kinuha ang kursong business ad dahil matagal na nilang plano ang makapagpatayo ng sariling negosyo. Galing sa mayaman ang angkan ni Dominic at kabaliktaran naman dito si Bea, kaya tago ang kanilang relasyon. High school pa lamang na makilala ni Dominic at Bea ang isa't isa. At hindi naging hadlang sa kanilang dalawa ang status ng kanilang pamilya. Pag nakaipon na tayo ng sapat na pera, mahal, ay itatayo na natin ang plano nating negosyo. Malambing na wika ni Dominic kay Bea. Napangiti naman si Bea at tumango sa nobyo. Soon, mahal, sa ngayon ay kailangan pa natin magdoble kayod upang magawa ang lahat ng yan. Bakit kasi hindi na lang tayo humingi ng tulong pinansyal sa magulang ko? Alam kong susuportahan nila tayo kapag nalaman nila ang plano natin. And besides, para naman to sa future natin. Saad ni Dominic. Napaiwas ng tingin si Bea. Hindi niya masabi-sabi sa nobyo na nahihiya siya sa magulang nito dahil sa taas ng estado nito sa buhay. Wag na. Tsaka na. Kapag nakilala na nila ako ng lubusan. Tumango naman si Dominic at niyakap si Bea. Ilang taon na rin sila magkasama. Ngunit hindi pa nila magawa ang ipakilala ang isa't isa sa kanilang mga magulang. Nagtatrabaho si Bea sa bangko, habang si Dominic naman ay sinanay na ng ama nito sa pagpapatakbo ng kumpanya. Import at export ang negosyo ng pamilya ni Dominic. At plano ng mga ito na ipasa sa binata ang buong kumpanya. Isang araw ay pinatawag ni Dominic ang kanyang magulang upang sabihin ang plano ng mga ito para sa kanya. You're going to marry Janice as soon as possible, anak. Hindi natin pwedeng patagalin ang kasal, lalo pa at palaki na tayo ng palaki. Wika ng Don na ang tinutukoy nito ay ang kanilang kumpanya. Nagulat naman si Dominic sa naging pasya ng ama at tumingin sa kanyang ina upang humingi ng tulong. Umiling lamang ang Dom niya at umiwas ng tingin. Napansin ng Don ang pagkadisgusto ni Dominic kaya tumikim ito. Bakit, Dominic? Wala ka bang plano magkapamilya? Hindi ka na bata, anak. Nasa tamang edad ka na. Daddy, hindi naman po sa ayaw ko magpakasal. Pero kasi Dad, may mahal po akong iba at hindi iyon ang anak ng kapartner mo sa negosyo. Magiging partner pa lang, iho. Hindi partner. Kahit ano pang itawag ninyo, Dad, yun pa rin yun. Dad, hindi ko kaya magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Ano? Hindi mo ba nakikita sa amin ang iyong sarili? Pinakasalan ko ang mami mo kahit hindi ko siya mahal. Alang-alang sa negosyo ng lolo mo. But look at us now. Natutunan naming mahalin ang bawat isa makalipas ang ilang taon. At ikaw ang bunga, Dominic. Dad, magkaiba tayo. I love you, Dad, pero hindi naman po ata makatarungan na ipakasal ninyo ako sa babaeng hindi ko mahal. Tumaas na ang boses ng bawat isa sa kanila. Kaya tumayo na ang Donya. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Nakakahiya sa mga katulong. Mom, please. Huwag naman kayong papayag na maranasan ko rin ang naranasan ninyo ni Daddy. Alam ko may kanya-kanya kayong minamahal dati. Pero napilitan lang kayo na magpakasal dahil sa mga lolo ko. Anak, hindi sa napilitan kami ng daddy mo. We respect the elders, kaya kami nagpakasal. Hindi naman iyon ang basehan ng respeto, ma eh. Tumahimik ka, Dominic. Hindi ka namin pinaaral sa magandang paaralan at binihisan ng mabuti para lang sagot-sagutin kami. Magpapakasal ka kay Janice sa ayaw at sa gusto mo. Imbis na sagutin pa ng binata ang ama, ay mabilis siyang lumabas ng bahay at pinuntahan si Bea sa bangko. Nagulat naman ang dalaga nang makita si Dominic at mabilis itong nilabas ang binata. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang galit ka? Mom and Dad talked to me.
Nais nila kong ipakasal sa anak ng kaibigan nila in order to expand our company. Bea, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nais kong pakasalan. Ayokong makasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Okay, love. Relax. Kalma ka lang. Ano ba nangyari? Bakit biglaan naman ata? Hindi ko rin alam, Bea. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan makasal muna tayo bago nila ako maikasal sa iba. Ano? Pero Dominic, hindi pa ito ang plano natin. I know, love. Pero kilala ko ang magulang ko. Hindi sila papayag na hindi mangyari ang gusto nila. Nalilito si Bea sa nangyayari at pilit pinakalma ang sarili. Huminga ng malalim ang dalaga at ngumiti kay Dominic. Listen, love. Matutuloy ang pangarap natin at hindi ka magpapakasal sa ibang babae. Kailangan lang natin kumbinsihin ang magulang natin. Yes, that's right. Nasa atin pa rin naman ang pinal na desisyon. Kumalma na si Dominic at niyakap ang nobya. Naipikit na lamang ng dalaga ang dalawang mata dahil alam niyang imposibleng mangyayari pa ang kanilang plano ng nobyo dahil maimpluwensyahan ang pamilyang meron si Dominic. Isang linggo ang lumipas at tahimik lamang ang buong bahay ni na Dominic. Walang nagsasalita sa kanila hanggang sa nagulat na lamang ang binata nang makita isang araw na nasa bahay na nila ang buong pamilya ni Janice. Mom, anong ginagawa nila dito? Tanong ni Dominic sa kanyang ina. Nandito sila upang sabay ninyong pirmahan ang marriage contract na hinanda mismo ng abogado natin. What? Anong marriage contract po, Mom? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na may mahal akong iba? At hindi ako magpapakasal sa kahit sinong babae? Watch your mouth, young man. Huwag kang bastos sa harap ng magiging manugang mo. Tumagundong ang boses ng ama ni Dominic at natahimik ang lahat, lalo na ang binata. I'm sorry, Dominic, kung maikasal ka man sa anak namin kahit hindi mo siya mahal. Kayamanan ang pinag-uusapan natin dito, hindi pagmamahal. Balang araw ay matututunan nyo ding mahalin ang isa't isa. Wika ng ina ng babae. Napailing naman si na Dominic at masamang tumingin sa kanyang ama. Maghanap kayo ng ibang ipapakasal sa anak ng kaibigan nyo, Dad. Gawin nyo na ang lahat pero hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Tumawa ng malakas ang Don at nilabas ang ilang litrato at namutla si Dominic nang makita ito. It's your choice, son. Yang babaeng mahal mo o magpapakasal ka sa magandang si Janice. Alam mo na ang mangyayari sa inyong dalawa. No, sa kanya lang pala. Wika ng Don na tinuro pa ang mga larawan ni Bea. How could you? Tanging nasabi ni Dominic at tumulo ang mga luhas sa mga mata nito. Hindi niya matanggap na pwede iyong gawin ng kanyang magulang sa kanyang mahal na nobya. That's right, son. Hate me all you want, pero para din naman sa iyo ang lahat ng ito. Sa akin o sa inyo? Kasi kung para sa akin po, ay wala akong problema kung maubusan man tayo ng pera. Kaya namin yung hanapin ni Bea. Really, son? Then watch me. Nagtataka si Dominic nang biglang may tinawagan ng kanyang ama. Ilang minuto lamang ang lumipas at nagulat si Dominic nang tumawag sa kanya si Bea. Hindi na nagpaalam si Dominic sa magulang at basta na lamang umalis sa harapan ng mga ito. Yes, love? Bakit ka napatawag? May problema pa ako dito sa bahay. Wika ni Dominic nang sagutin ang tawag ni Bea. Dominic, tinanggal nila ako sa trabaho. I don't know kung anong nagawa ko mali, pero wala na akong trabaho. Umiiyak na sagot ni Bea sa kabilang linya. Hindi sumagot si Dominic dahil sa gulat at tulala lamang nito pinatay ang tawag ni Bea. Bagsak ang balikat ni Dominic na bumalik sa sala at nakita niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa bisita na para bang walang nangyari.
So this is it, Dad. Ito ba ang plano mo kaya kampante ka magpapakasal ako kay Janice, ha? Mahina, ngunit madiin na wika ni Dominic. Tumungga naman ng wine andon at ngumiti sa binata. Sign the papers. Magiging okay din ang lahat. Pirma mo na lang ang kulang iho. Magiging CEO ka na ng kumpanya at si Janice naman sa kabilang kumpanya. Mas pinalaki lang naman natin ang ating kumpanya, anak. Tumango si Dominic at walang pagdadalawang isip na pinirmahan ang papel. Hindi na niya ito binasa dahil importante sa kanya si Bea. Matapos na pirmahan ay pumalakpak pa ang Don at niyakap si Dominic. Everything will be back to normal, iho. Lalo na ngayong may asawa ka na. Sa papel lang ako may asawa. Tandaan ninyo na ang kasalang ito ay sa papel lang. Malamig na wika ni Dominic at tumabas na ng bahay. Kitang-kita ni Dominic na nasasaktan niya si Janice pero wala siyang pakialam dahil alam niyang mas nasasaktan ang kanyang nobya sa balitang dala-dala niya. Dumiretso si Dominic sa bangko kung saan nagtatrabaho si Bea at hindi nga nagtagal ay lumabas itong may ngiti sa labi. Bakit ka narito? Akala ko ba may problema ka sa bahay niyo? At bakit ka malungkot, Dominic? Are you alright? Akala ko tinanggal ka sa trabaho mo. Tanong ng binata at pilit iniba ang usapan. Binalik na ako ng manager ko. Nagkamali lang daw sila at wala daw talaga akong kasalanan. Naikuyom ni Dominic ang mga kamao at niyakap ang nobya. I'm sorry, love. Sorry kung mahina ako. Alam mong ikaw ang kahinaan ko, Bea. Dahil mahal na mahal kita. Dominic? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nagpapaalam ka? Hindi na muna tayo magkikita, mahal. May gagawin muna ako para sa ating dalawa. Pag-ingat ka palagi. At babalik ako kapag okay na ang lahat. Anong ibig mo sabihin, Dominic? Ano ba pinagsasabi mo? Wala. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Tutuparin natin ang pangarap natin. Soon, okay? Mahal na mahal kita, Bea. Hindi maintindihan ni Bea ang nangyayari. Ngunit isa lang ang pumapasok sa kanyang isipan. Pinili ng kanyang nobyo na iwan siya para sa kanya. I'm okay, love. I understand. Kahit hindi mo sabihin sa akin ang lahat, ay naiintindihan ko. Maghihintay ako, Dominic. Hihintayin kita at sabay nating tutuparin ang pangarap natin. Malungkot ng ngiti ng dalaga at hinalikan sa labi si Dominic. Bagsak ang balikat ni Dominic matapos makausap at mahalikan sa huling sandali ang nobya. Hindi siya makapaniwala na sa isang tawag lang ay mawawala na sa kanyang nobya ang lahat na pinaghirapan nila. Hindi ako papayag na mangyari iyon, mahal. Makakalaban ko ang papa kapag may gagawin pa siyang mali sa'yo. Sa isip ni Dominic at tumiretso na ng bahay. Pagpasok pa lang ni Dominic ay tumanbad na sa kanyang harapan si Janice. Malungkot itong ngumiti, ngunit hindi ito pinansin ng lalaki. Tuloy-tuloy na sana sa pagpasok si Dominic nang hawakan ni Janice ang kanyang kamay. Huwag kang bastos sa akin, Dominic. Ako na ang asawa mo ngayon at kailangan mo itong respetuhin. Asawa? Si Bea lang ang nais ko maging asawa, Janice. Kung hindi lang dahil sa papa ko, ay hindi ako magpapakasal sa'yo. But anyway, ikinasal na nga tayo. Pero sa papel lang. Sa papel lang. Tandaan mo yan. Giit ni Dominic at tumiretso na sa loob ng kwarto. Naghintay pa ng ilang sandali si Dominic na baka sa kanyang kwarto matutulog ang kanyang asawa sa papel. Ngunit lumipas ang isang oras ay hindi ito pumasok. That's right, Janice. Know your place. Dahil hindi ko papalitan si Bea dito sa puso ko. Bulong ng binata at pinikit na ang mga mata. Isang buwan pa ang lumipas at tuluyan na nga ipinasa kay Dominic ang kumpanya.
Si Janice naman ang namamahala sa isa pang kumpanya dahil nagretiro na rin ang mga magulang nito. Naging tahimik si Dominic at hindi ito basta-bastang nakikipag-usap kanino man. Napansin ni Dominic na matanda na ang sekretaryo ng kanyang ama, kaya pinaretiro na rin niya ito tulad ng iba. Malalim ang iniisip ni Dominic nang pumasok sa kanyang isipan si Bea. Wala na rin siyang balita sa nobya magmula ng huli nilang pag-uusap. Pinababantayan rin kasi sila ng Don sa utos ng pamilya ni Janice. Napalunok si Dominic habang tinititigan ang cellphone number ng nobya. May mga planong naglalaro sa kanyang isipan para sa kanilang dalawa. Ngunit natatakot naman siyang gawin ito. Sa huli ay nanaig ang kanyang damdamin at tinawagan ang nobya. Dominic? Parang hangin na wika ni Bea sa kabilang linya. Parang kinirot ang puso ni Dominic nang marinig ang boses na minamahal. Bea, kumusta ka na? I'm doing good. Ikaw? Akala ko hindi ka natatawag sa akin. I'm sorry, sweetheart. Medyo busy lang sa kumpanya. I understand, Dominic. Sige na, at baka may ginagawa ka pa. No, please. Wag mo na. Miss na kita, Bea. Kung hindi lang ako pinagbantayan ng manugang ko, ay matagal na kitang pinuntahan. Hindi sumagot si Bea sa kabilang linya, kaya nagtaka si Dominic. Love, nariyan ka pa? Ha? Yes. I'm still here. Sorry. At nagulat lang ako. Alam kong pinili mo ang magulang mo kaysa sa akin. Pero masakit palit pala. Oh love, that's not true. Ikaw ang pinili ko, mahal. Kaya ako sumunod sa utos ng papa. Dahil tinakot nila ako. I know, Dominic. Alam kong kagagawan ng papa mo ang nangyari sa akin dati. I understand. Naiintindihan ko na. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kapit lang, mahal. Kapag okay na lahat, ay hihiwalayin ko si Janice at magpapakasal tayo. No, Dominic. Huwag na nating ipilit pa ang lahat. Tanggapin na lang natin na ang mayayaman ay para lamang sa mayayaman. At kaming may hirap ay para lang sa mahirap. Humikbi si Bea sa kabilang linya. Kaya lalong kinurot ang puso ni Dominic. Please, Bea. Huwag kang umiyak. Kaya ako tumawag sa iyo ngayon dahil nais ko sabihin sa iyo ang plano ko. Anong plano, Dominic? Pinaretiro ko na ang aking sekretarya dahil matanda na ito. Nais kong ikaw ang humalilis sa kanya para makasama natin ang isa't isa. Ano? Pero paano ang asawa mo? She's not here. Nasa kumpanya nila ito at nagmamanage. Tumahimik muli ang dalaga sa kabilang linya, kaya tumahimik na rin si Dominic. Pinakiramdaman ng lalaki kung ano ang magiging desisyon ng minamahal. Ilang minuto pa ay tumikim si Bea sa kabilang linya. Napaupo naman ng tuwid si Dominic na para bang hinanda ang sarili sa magiging desisyon ng dalaga. Kilala ako ng pamilya mo, Dominic. Paano kung malaman nila na sekretarya mo ko? Baka sa oras na iyon ay ipatapon na nila ako sa malayong lugar. Naisip ko na yan, mahal. Kaya nga nais ko magpalit ka ng identity from hairstyle hanggang sa paa, love. Malaking gastos yan, mahal. Ako na ang bahala. Sana lang, hindi nila malaman ang plano ko. Pero, kailangan ba magpalit ako ng pangalan at apelyido, mahal? Natatakot ako. Pati ako ay natatakot din, mahal. Pero gawin natin ito alang-ala sa sarili natin. Kung ayaw mo naman magpalit ng pangalan, ay okay lang. Ako nang bahala magtago ng identity mo. Hindi naman siguro kailangan i-check ni Papa ang papasok dito sa kumpanya. Sige, gagawin ko ang nais mo para makasama na kita. Matapos makausap ni Dominic si Bea, ay nakahinga siya ng maluwag. Gumaan rin ang damdamin ng lalaki, lalo na nang maisip na makakasama na niya ang minamahal. Mabilis ang naging pangyayari at tuluyan na ngang nagbago ang buong katawan ni Bea. Mula sa buhok
hanggang mga damit nito ay nabago na. Nag-resign na rin sa bangko si Bea at agad nag-apply sa kumpanya ni Dominic. Pagpasok pa lamang sa opisina ay agad niyakap ni Dominic si Bea na mahigpit. "Oh goodness, love. I miss you." Bulong ni Dominic at siniil ng halik si Bea. Napahalinghing naman si Bea at sinagot ang halik ng lalaki. Agad ding umatras si Bea at tumingin sa likuran. "Teka, baka may makakita sa atin," bulong ng dalaga. Napatawa naman ng mahina si Dominic at siniil muli ng halik ang dalaga. "Walang makakakita sa atin, mahal. Kamusta ka na? Mas gumanda ka lalo sa style mo ngayon, ah." Polero ka talaga. Ikaw ang kumusta, Dominic? Hindi ka ba nahihirapan dito? "Hindi. Lalo na ngayon at makakasama na kita." "Hindi kaya nila tayo mahalata? You're a married man now, Dominic. Kahit sa ang anggulong tingnan ay kabit ako dito." Iisipin pa ba natin ang iisipin ng ibang tao, mahal? Ang kailangan lang nating gawin ay mag-ingat. Ito lang ang tanging paraan para makasama kita. Kabit ka man sa paningin nila, ikaw naman ang mahal ko at tanging babae dito sa puso ko. Tumango na lamang si Bea at huminga ng malalim. "Okay, love. Pero wait, am I hired?" Biro ni Bea at napatawa na lamang si Dominic. Kinabukasan pa ang unang araw ni Bea bilang sekretarya ni Dominic, kaya umalis muna ito ng kumpanya matapos makausap si Dominic. Hindi sinasadya na magkabungguan sina Bea at Janice palabas ng building. Gulat na gulat si Bea at ganoon din si Janice na may bitbit pang pagkain. "I'm so sorry. Sorry talaga, ma'am. Hindi kita nakita." Hinging pasensya ni Bea. "No, it's okay. Nagmamadali rin kasi ako. Bago ka ba dito?" "Po? Yes, ma'am. Taga-sekretarya po ako ni Sir Dominic." "Oh, I see. I didn't know that. By the way, welcome to our company." "Our company po?" Gulat na gulat si Bea sa narinig at doon pumasok sa kanyang isipan ang asawa ng minamahal. "Yes, kumpanya namin ito ni Dominic at asawa niya ako." Masayang wika ni Janice. Napangiti naman ng pilit si Bea at tumango. "Nice to meet you, ma'am. Sige po, at aalis na ako." "Oh, yes. Sige, sorry din ha. Hindi din talaga kita nakita." Tumango na lamang si Bea at tumalikod na sa babae. Nakaramdam ng inggit si Bea sa kanyang sarili dahil kitang-kita niya na sobrang layo ang babaeng asawa ng kanyang minamahal. Sa papel lang sila kasal, Bea. Umayos ka dahil hindi ka naman inggitera, bulong ng dalaga at pumara na ng taxi. Pag-uwi sa bahay ay nagmumukmok lamang ang dalaga dahil iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Dominic sa opisina kasama ang asawa nito. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Bea dahil nasasaktan siyang maisip na kasama ng kanyang minamahal ang asawa nito. Samantalang sa opisina naman ay si Dominic nakaharap ang kanyang asawa sa papel. Dahil iyon ang utos ng pamilya natin. Hindi mo kailangan sundin lahat ng utos sila. Naikasal na tayo at hanggang doon lang yun. Kung iniisip nila na magugustuhan kita bilang asawa ko, nagkakamali sila. You're beautiful and young, Janice. Pero hindi ko kayang turuan ang puso ko na mahalin kita. Parang nasaktan ang babae sa narinig. Ngunit nagawa pa nitong ngumiti. I understand, Dominic. Sige, iiwan ko na lang muna dito. Ito mga pagkain na dala ko. No, ibigay mo yan sa mga empleyado natin sa labas. Busog ako at kakain din ako sa labas mamaya. Thank you anyway. Okay. Aalis na sana si Janice dahil sa takot na baka iiyak siya sa harap ng asawa. Pero natigilan ito nang maalala si Bea na nakabunggo nito. By the way, may bagong sekretarya ka pala. Nakabangga ako siya kanina sa daan. What happened? Nasaan ang sekretarya ng papa? Yes, pinaretiro ko na ang sekretarya ng papa. Oh, okay. Sige, alis na ako.
Sagot ng babae at tuluyan ng lumabas ng opisina. Napailing na lamang si Dominic habang nakatingin sa pintuan kung saan lumabas ang asawa. Naawa siya sa babae pero mas naawa siya kay Bea. Alam niyang parehas na walang kasalanan ang dalawang babae pero kailangan niya ni sundin ang utos ng kanyang damdamin. Kinabukasan ay maaga pa lang at nasa opisina na si Dominic. Kinakabahan ito lalo pa at unang araw ng kanyang minamahal sa trabaho. Maya-maya pa ay nagring ang cellphone ni Dominic at napangiti siya nang makitang si Bea ang tumawag. Yes, love? Anong yes, love? Huy, Dominic, nasa office ka. Meaning, nasa trabaho tayo. Kaya wag mo ko tawagin, love. Napatawa naman si Dominic at umupo sa kanyang upuan. Come in now, love. Marami pa ako ituturo sa'yo. Yes, actually, nasa labas na ako ng opisina. Hindi pa tayo masyadong maaga? Mukhang tayong dalawa pa lang ang nandito ah. Hindi pa man nakasagot si Dominic ay pumasok na si Bea sa loob. Kaagad binaba ni Dominic ang tawag at tumayo sa upuan sabay lapit sa dalaga. How's my lovely girlfriend? Nax, may asawa na, may girlfriend pa. Ang pogi mo ha? I'm fine now. Dahil nasa harap na kita. Biro ni Bea at niyakap si Dominic. Nagtawanan na lamang sila at agad tinuro ni Dominic ang magiging mesa at mga trabaho ni Bea. Buong araw na tinuro ng lalaki ang mga trabaho na dapat gampanan ng kanyang nobya sa loob kumpanya. Hindi naman nahirapan si Bea at agad nakuha ang lahat ng turo ni Dominic. Naging magaan ang ilang araw na trabaho ni Dominic at Bea. Wala ring nakapansin sa kanilang sikreto na labis nilang ikinatuwa. Kasama ni Dominic si Bea sa lahat ng meeting, pati na sa kung saan lugar pupunta ang lalaki. Hindi magkasama sa isang kwarto sina Dominic at Janice, kaya walang kaalam-alam ang babae na minsan ay hindi umuwi ang kanyang asawa na si Dominic. Dahil out of town nito, kasama ang sekretarya. Hanggang sa nakarating sa doon ang pag-alis si Bea sa bangko na pinagtatrabahuhan nito. Agad nitong tinawagan si Dominic na maraming trabaho sa opisina. Alam mo na bang umalis na ang girlfriend mo sa bangko? Wika nando sa kabilang linya. What now, Dad? Anong connection niya sa akin? Hindi ka ba nalulungkot? Anak, alam kong mahal mo siya. I'm sorry kung naging hadlang ako sa pagmamahalan ninyo. Nothing to worry, Dad. Sige na ho, at may trabaho pa ako. Kaagad pinuto ng lalaki ang tawag. Nagtataka pa si Dominic dahil sa paghingi ng tawad sa kanyang ama. Anong nakain nun? Sa isip ni Dominic at agad tumingin kay Bea na sakto namang nakatingin sa kanya. Kaagad ngumiti si Dominic at matamis namang ngumiti sa kanya ang dalaga. Mabilis lumipas ang buwan at walang naging problema ang dalawa. Maayos silang nagawa ang mga trabaho sa opisina at may oras pa sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nagulat ang dalawa nang biglang pumasok sa loob ng opisina si Janice. May bitbit itong mga pagkain at agad tumiretso sa mesa ni Dominic. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ng lalaki at pasimpleng tumingin kay Bea na nakayuko lamang sa mesa nito. Visiting my husband? Masyado ka na atang busy at wala ka ng oras sa akin. I don't have time, Janice. Alam mong ang kumpanya ang importante sa mga magulang natin. Dito tayo mag-focus. You know what, Dominic? I'm sick of this. Alam kong sa papel lang tayo kasal pero pwede ba? Tatuhin mo akong asawa mo. Babae rin ako. Kailangan ko rin ng magmamahal sa akin. Kapag talaga ako magsawa sa'yo, ay iiwan talaga kita. Go on. Alam mo simula pa lang ay wala akong pagtingin sa'yo. Gawin mo kung ano ang nais mong gawin. Galit na umalis si Janice habang si Dominic naman ay napailing sa upuan. Galit ka ba, mahal? Maya-maya ay tanong ni Dominic kay Bea na nakayuko pa rin sa mesa nito. No. Naisip ko lang, Dominic. Deserve pa ng asawa mo ang lahat ng ito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Kita ko naman. Pero tayo,
Sinasaktan natin siya nang di niya alam. What are you trying to say, my love? Natigilan natin to? Na wag natin itong ituloy, alang-alang sa mga taong nakapalibot sa atin. Alam mong mahal na mahal kita, Bea. Ikaw ang kahinaan ko. Dominic, naawa ako sa asawa mo. May asawa ka na, pero nandito ako. Siguro nga tama ka. Kailangan na natin itong itigil, alang-alang sa mga taong nakapalibot sa atin. Tumayo na si Bea at kinuha ang gamit. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pintuan, ay niyakap na siya ni Dominic. Please, wag. Huwag mong gawin to sa akin. Sa atin, mahal. Konting tiis na lang. Magiging misis na rin kita. Hindi mo na iisipin na makasakit pa ng iba dahil lang mahal kita. Please stay, Bea. Tumulo ang luha ni Bea nang marinig ang sinabi ng nobyo. Alam niyang nahihirapan ito sa sitwasyon, pero wala itong magawa kundi ang ipagpatuloy ang plano. Dominic, paano kung malalaman nila na narito lang pala ako sa tabi mo? Baka kung ano ang magawa ng asawa mo sa akin. Hindi yan mangyayari, mahal. Basta wag mo lang akong iwan at sabay natin itong ipaglaban. Mahal natin ang isa't isa. Ito ang importante. Napatango na lamang si Bea hanggang sa unti-unting inilapit ng nobyo ang mukha nito sa kanyang muka. Banayad lamang ang halik ni Dominic sa dalaga hanggang sa naging mapusok na ito. Mabilis na inilayo ni Bea ang kanyang labi at tumingin sa mga mata ng nobyo. Nasa office tayo, love. Baka may makakita sa atin dito. Alam mong ibibigay ko lamang ang sarili ko sa'yo kapag kasal na tayo. I know, love. I'm sorry. Sagot ni Dominic at kitang-kita ang lungkot sa mukha nito. Napabuga na lamang ng hangin si Bea at ito na ang kusang humalik sa nobyo. Nagulat pa noong una si Dominic, ngunit nang makitang ngumiti sa kanya ang dalaga, ay napangiti na rin siya. Kaagad nilak ni Dominic ang pinto ng opisina at mabilis na pinahiga sa mesa si Bea. Ramdam ng dalaga ang pagmamahal sa kanya ng nobyo, kaya napapikit na lamang siya dahil sa mga haplos nito. Bumaba ang halik ni Dominic sa leeg ni Bea hanggang sa nabuksan nito ang mga botones ng damit ng dalaga. Napaliyad na lamang si Bea dahil sa kakaibang nararamdaman. Maya-maya pa ay pumwesto na si Dominic sa paanan ni Bea at walang pagdadalawang isip na pinasok ang baston nito sa kuweba ng nobya. Napapikit si Bea dahil sa sakit na nararamdaman. Ilang taon na silang magsyota, pero ngayon lang niya naibigay sa nobyo ang buong sarili. Walang pagsisisi na nararamdaman ni Bea dahil naibigay na niya sa kanyang minamahal ang sarili kahit hindi pa sila kasal. Alam niyang kabit man siya sa paningin ng iba, siya naman ang nag-iisang mahal ni Dominic. Dahan-dahan muna ang galaw ng lalaki hanggang sa binilisan nito ang galaw dahil malapit na nilang marating ang langit ng mga oras na iyon. Hindi nagtagal ay sabay silang naramdaman ang masarap na pakiramdam. Mahal kita, Bea. Ikaw lang ang mahal ko. Sana magbunga ang pangyayaring ito upang magkaroon ako ng rason na iwan si Janice at pakasalan ka. Bulong ni Dominic sa tenga ni Bea. Pangahawakan ko yan, mahal. Mahal na mahal rin kita. Higit pa sa iniisip mo. Malambing na saad ng dalaga. Lumipas ang ilang buwan, nasundan pa ng ilang beses na may nangyari kina Dominic at Bea. Wala pa rin kaalam-alam ang buong pamilya ni Dominic sa sikreto ng mga ito. Isang gabi, habang kumakain ang buong pamilya, nagulat ang lahat nang biglang lumuhod si Janice sa harap ng mga magulang nito habang ito'y umiiyak. Ano nangyari sa iyo, Janice? Tanong ng ama ni Dominic. I'm sorry po, Dad. Sorry po kung nagawa ko ito. Nalasing lang po ako, kaya ito nangyari sa akin. Anong ibig mo sabihin, anak? Ano bang nangyari? Daddy, buntis ako. Halos hindi makahinga sa gulat ang mga magulang ni Dominic at Janice. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng babae.
This is a disaster! Hindi ito pwedeng malaman ng mga tao. Galit na wika ng ama ni Dominic. At ano ang plano mo, Han? Ako ina naman ni Dominic ang lahat? Hindi na ako papayag. Ipinakasal mo ang anak ko sa babaeng hindi niya mahal, alang-alang sa kumpanya. Ngayon naman, ay balak mo na namang ipaako sa kanya ang batang hindi kanya? Anong plano mo dyan, Janice? Sabat ng donya na ina ni Dominic. Napahikbi na lamang si Janice at lumuhod sa harap ng ina nito. Mommy, please. Ang totoo po ay mahal ko ang lalaking ama ng anak ko. Kaya may nangyari sa amin dahil mahal namin ang isa't isa. Hindi ako kayang mahalin ni Dominic. Pero kaya akong mahalin ng lalaking mahal ko. Mas lalo pang nagalit ang Don at akmang pagbuhatan ng kamay ang babae. Ngunit hindi ito nangyari dahil pumagitna na si Dominic. Don't hurt her. Narinig ninyo si Janice. Mahal niya ang lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya hayaan na natin siya. Ang totoo po niyan ay kami pa rin ni Bea. Kasama ko pa rin si Bea hanggang ngayon dahil mahal namin ang isa't isa. Hayaan na ninyo kaming maging masaya, Mom, Dad. Hindi namin deserve ang maghirap ng ganito dahil lang sa kagustuhan ninyo. Anong sabi mo? Hanggang ngayon pala ay niloloko nyo kaming lahat? Galit na tanong nandun. Wala kaming plano na lokohin kayo. Pero we have no choice. Sorry po. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na maghihiwalay na kami ni Janice. Pakakasalan ko si Bea dahil siya ang mahal ko. At magpapakasal din si Janice sa lalaking mahal niya. Saan may tinago ang nobya mo, Dominic? Tanong ng Donya. Nasa tabi ko siya araw-araw, Mommy. Siya ang sekretary ko ngayon. Siya ang ipinalit ko sa sekretary ng Papa. The company is doing great. Kaya wala kayong makita na bad influence sa akin ng mahal ko. Balang araw ay ipapakilala ko rin siya sa inyo ng formal. Napaiyak naman sa tuwa ang Donya habang napailing na lamang ang Don. Niyakap si Janice ng ina nito at niyakap naman si Dominic ng kanyang ina. Wala nang magawa ang Don kundi tanggapin ang pangyayaring sa gabing iyon. Lumipas ang ilang linggo at nagtataka si Bea dahil masyadong sweet sa kanya ang nobyo. May dala itong bulaklak araw-araw at imported na chocolates sa para bang naliligaw muli. Anong nakain mo? At may pagganito ka ha? Mister? Ngiting tanong ni Bea. Wala naman. Bakit? Bawal bang ligawan muli ang nobya ko na napakaganda? Bolero ka talaga. May meeting ka pala ngayon 10 a.m. This is very important. Kaya bawal malate. I know. Kasama kita dyan. Kaya bawal ka rin mag-late. Sagot ni Dominic at tigtawanan na lamang silang dalawa. Sumapit ang alas 10 ng umaga at nasa loob na mamahaling restaurant ang dalawa. Naghihintay na lamang silang dumating ang kamiting habang umiinom ng kape. Gatas ang ininom ni Bea dahil ito ang nakasanayan niyang pampainit. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang mga importanteng panauhin at nagulat pa si Bea nang makita ko sino-sino ito. Nanginginig ang mga kamay ni Bea habang dahan-dahan na humawak sa gilid ng damit ni Dominic. Napatawa naman ng mahina si Dominic at humalik sa mga bisita. Welcome, Mom, Dad. Akala ko hindi na kayo dadating. Dad, please, huwag kayong poker face at natatakot sa inyo ang girlfriend ko. May ngiti sa labi na wika ni Dominic. Yeah, right. Good morning, Iha. Sagot ng Don. Napayuko naman si Bea at agad sumagot sa Don. Good morning po. Hindi ko po alam na kayo pala ang kamiting ng boss ko ngayon. Nais ka naming makilala ng formal, Iha. At ihingi na rin na pasensya sa ginawa namin sa iyo. Excuse me, Han? Ikaw lang. Huwag mo ko idamay. Wala naman akong problema sa kung sino ang mahal ni Dominic. Mabilis sa wika ng Donya. Napangiti na lamang ang dalaga at huminga ng malalim. Umupo na ang mag-asawa kaya napaupo na rin sina Dominic at Bea. May I know your name, Iha?
I believe kilala ka na namin sa papel, but not in person. Ngiting wika ng Donya. I'm Bea Salazar, ma'am. Hindi po kami mayaman sa pera, pero mayaman naman kami sa pagmamahal. Napangiti ang Donya at inilahad ang kamay nito. I am your future mother-in-law, dear. Hintayin lang natin na maanal ang kasal ni na Janice at Dominic upang makasal na kayong dalawa, okay? Huwag kang mag-alala dahil mamahalin kita na parang tunay kong anak. Salamat po. Hindi ko po alam na kung ano ang sasabihin pero thank you po talaga. Tumikim naman ang Don at napatingin agad si Bea dito. Kami na ang bahala sa kasal ninyo. Basta't bigyan nyo lang kami kaagad ng apo. Hindi ako nabigyan ni na Janice at Dominic, kaya sana mabigyan nyo ako. We're working on that, Dad. Don't worry. Sabat naman ni Dominic na ikinapula ng mukha ni Bea. Napatawa na lamang ang Donya pati ang Don. Habang nag-uusap ay biglang napatayo si Bea dahil sa kakaibang nararamdaman nito. Are you okay, Iha? Tanong ng Don at pakas sa mukha nito ang pag-aalala. Umiling si Bea dahil hindi na nito kaya magsalita. Bago pa man makapagtantong si Dominic ay natumba na si Bea sa kanyang gilid at agad niya itong inasalo. Mabilis na umalalay ang Don at Tonya upang maitakbo sa ospital si Bea. Hindi maipinta ang mga mukha ng mga ito pagdating sa ospital. Kaagad dinala sa emergency room si Bea at naiwan naman sa labas si Dominic kasama ang magulang nito. Sinasabi ko na nga ba, this is a bad idea na makita siya. Look at her. Baka natakot natin siya. Giit ng Don na hindi rin mapakali sa labas ng emergency room. Dad, kalma. Baka nalipasan lang ng gutom ang girlfriend ko. Anong sabi mo? Pinabayaan mo ang girlfriend mo? Hindi kita pinalaki ng ganyan, Dominic, para pabayaan ang minamahal, ha? Hindi naman sa ganoon, Dad. Hindi na natapos si Dominic ang sasabihin dahil lumabas na ang doktor na sumuri sa dalaga. Nauna pang lumapit ang magulang ni Dominic kaysa sa kanya. Everything is fine, Don. Natural lamang ito sa katawan ng babaeng buntis. Congratulations, dahil magkakaapo na kayo. Ngiting wika ng doktor na kaibigan lang ni Dominic. Tulala lamang ang mag-asawa habang tuwang-tuwa namang niyakap ni Dominic ang doktor. Lolo na ako. Oh my goodness. Wife, lolo na ako. Tuwang-tuwang wika ng Don at kaagad pumasok sa kwarto kung nasaan si Bea. Napailing na lamang ang mag-ina at sumunod sa Don. Doon nakita nila si Bea na nakangiti habang hinawakan ng tiyan nito. Tumulo ang luha ni Dominic at hinalikan sa labi ang nobya. Thank you, love. Sobra kaming natuwa sa balita. Pakakasalan kita sa lalong madaling panahon. Kailangan ko lang ayusin ang mga papeles para makasal na tayo. I understand, mahal. Ang importante ay tanggap na tayo ng magulang mo. Hindi na ako kabit sa paningin ko. Niyakap na lamang ni Dominic si Bea at napatawa na lamang sila parehas nang makitang yakap-yakap ng Don ng asawa nito dahil sa tuwa. Lihim na nagpapasalamat si Bea dahil sa wakas ay hindi na nila itatago ang relasyong meron sila ni Dominic. Magkakaanak pa sila, ilang buwan pa ang lilipas. Ang tanging hintay na lang nila ay ang tuluyang matapos ang annulment paper ni Dominic at Janice. Ilang buwan lang lumipas ay isinilang na ni Bea ang isang malusog at gwapong batang lalaki. Tuwang-tuwa ang Don at Tonya, nais pa ng mga ito na sila ang mag-aalaga sa bata. Natatawa na lamang sina Dominic at Bea dahil kitang-kita nila ang galak sa mukha ng mga ito. At dito na po natatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay. Paalam!